Ito yung video ni Risa. Wala daw silang nakikita na kailangan itong investigation na ito in aid of legislation. May at least 3 na. Ayan. May nagtanong na media kay Risa Ontiveros dun sa press conference kanina. Kasi 'di ba yung ibang mga senador, si Robin, si Senator Amy, si Cynthia Villar, I think, they do not see any angle of the inquiry that is for the aid of legislation. Okay. So ito ang sagot ni Risa. Lumilitaw na areas for additional legislation. Una, within secretive Ayan, sexual abuse daw within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. Okay. Gustong mag-legislate, isa daw sa mga gustong i-legislate ni Risa Ontiveros ay ang sexual abuse within faith-based environment. Secretive and faith-based environment. Napareact ako bigla. Okay. Hindi rin naman pala tangat kalahati ito si Risa Ontiveros. Yung nangre-rape ng anak, yung mga incestuous relationships, hindi ba secretive environment rin yan? Yung mga sakristan, Yung mga sakristan, di ba, na nare-rape ng pare? Yun nga hindi ko mag-gets Ano yung dapat nun i-legislate at ano yung wala sa batas? Yung unang area. Parang why all of a sudden, you are so very interested in a faith-based sexual abuse in a faith-based and secretive environment? Ay, binobola tayo nito eh. Kasi if you are concerned sa mga abuses in a secretive environment, dapat lahat ng secretive environment, across the board yan. Eh, bakit dito lang sa religion ni Kibuloy? Diba? I am not saying that Pastor Kibuloy did not commit any crime because I do not know. But what I'm saying here is that Risa Ontiveros is trying to bullshit us na meron siyang concern about it na makikita lang niya sa dynamics ng religion ni Kibuloy. Anong kagagahan yan? Anong kagagahan yan? Diba? Ngayon, if Kibuloy is guilty na meron siyang mga sexual abuses na ginagawa, then hold him accountable in proper venue. Lahat ng mga naiintindihan yung sitwasyon ni Kibuloy dito, at least sa live ko, at lahat ng, you know my stand about this ever since, okay? I am not saying that Pastor Kibuloy is sinless, okay? I am not saying that Pastor Kibuloy is crime-free. I have no way to prove that. That was never my stand. Ngayon, ang issue dito is, if you think he committed a crime, you follow the motherfucking law, Risa Ontiveros. Agagawa ka pa naman ng batas. Punyeta ka. Anong gagawin? Batas, din ba yan sa lahat? Paano yung mga sakristan? Yun nga. Ano mamulit siya ng mga pares? How is it any different from existing laws? Correct. Diba? Alam mo, Risa, sinasayang mo lang yung oras na dyan sa Senate inquiry mo. May mga libreng pamrienda pa yan, tax ng bayan. Basahin mo na lang yung Secret of Altars, makakapag-registrate ka din. Yun lang pala gusto mong gawin eh. So, tsaka, why now? And why use Kibuloy as the guinea? And why use Kibuloy story, di ba? Oo. Puta, sa na lang, sa Catholicism, napakaraming nun. But ngayon ka lang nagkamalay, ngayon ka lang nagkaulirat na, kailangan palang mag-legislate. Tagal-tagal na. Katoliko na numero 1. In fact, Gino, yung mga sexual abuses, kaya nagtatrive yan kasi nasa secretive environment talaga. Correct. For example, sexual abuse in workplace. Sexual harassment in workplace, di ba? Huwag kang pipiyok, hindi kita ipopromote. Kaya nga ate, diba, secretive industry din yung yung mga skabetsya ng executive, lalo na yung mga skabetsya ng mga utilities. Correct! Punta ka sa school, teacher, student, re-rapin. Huwag kang pipiyok, ha? Kasi pagka pumiyok ka, babagsak kita. Kaya nga. Ano sinasabi nito kaputahan
kay Nemerlu, bakla lahat ng sexual abuse, meron yung elemento na secretive yung environment na yon. So true. Pwede niya may... Trigger ka lang kay Kibuloy, kantang ina mo kang Risa ka. Alam mo, ginagawa mong bobo ang mga tao, Risa Ontiveros. As in, ginagawa mong bobo ang mga tao. Kahit nga 'di ba ate, kahit nga sa mga executive na mga power utilities dito sa Pilipinas na eskabetse yung mga kapatid ng isang may nakapwesto sa politics, secretive din naman yun, hindi naman yun siya ina-announce, 'di ba Risa? Risa sagot. Clear na clear na kabullshitan yung sinasabi na first area of legislation, kineme. You do not need the case of Pastor Apollo Kibuloy to be triggered by a sexual abuse in a secretive environment. You do not need the Kibuloy story para dyan. Diyos me! Anong women's advocate ka pa naman? Alam mo dapat lahat ng abuses ng nararanasan ng mga babae. Diba? You just want to be triggered by the story of Pastor Kibuloy because you have political interest. Agree. Gagawin pa tayo dito? Gusto mo na i-highlight itong advokasya na to gamit si Pastor Apollo Kibuloy dahil gusto mong pahiyain ang mga Duterte. And Apollo Kibuloy is the conduit for that. Yun, Risa. Huwag mo kaming binobobo. Huwag mo kaming tinatanga. Diyos me. Nakakaloka talaga to si Risa. Okay. Miss Joey, but she mentioned, si Risa, she mentioned two things, diba? So one is secretive environment, and then she also made mention about yung faith-based. Yun yung medyo interesting Papaano yun? Like, so, remember, she's talking about sexual abuses na faith-based. Paano magiging abuses kung halimbawa may alam mo yun, saklaw ng paniniwala ng isang tao na quote-unquote inaabuso. So, parang may consent That's a good point. Because, ang tawag dito, if Risa Ontiveros is going to explore that kind of conversation, that is also the problem of Mami Isay. Lucena. Remember? Sabi ni Mami Isay, naninindigan siya na yung anak niya binrainwash, ni-recruit nung menor de edad pa siya at nung adult siya at ganun ang desisyon niya, yun ay dahil dun sa brainwashing na nangyari sa kanya nung menor pa siya. Okay? We can very well relate this to right to believe. Okay? Of course, si PPNPA is, hindi siya yung sekta na kagaya ng but it is a belief nonetheless. Ang pinaglalaban correct. ni Mami Isay is that, sabi niya, alam mo Joey, pinag-aralan ko talaga to kasi sa US, they are trying to vitiate yung consent ng na-impress ako sa explanation ni Mami Isay nung matagal ko na nakuusap si Mami Isay dito Kasi if kunwari yung mga pumasok sa kulto ng sa US, 'di ba, marami ring kulto-kulto diyan Pagkatapos, meron silang yung kapag ka of age ka na, ganyan, then you can have intercourse doon sa leader, kineme, ganun. Kaso of age na siya. How are you going to say that the consent is vitiated? And then there were, parang research done mavi-vitiate yung consent kapag napatunayan mo na na-brainwash talaga yung tao na yun. Like, the brainwashing happened during nung time na menor pa siya. So that is why, pagdating niya nung right age, naging ganun yung decision niya, hindi na siya liable doon sa laws na nag-ooperate sa mga minors kasi yung act ay nangyari na nung off age na siya. Can validly give consent, That can validly give consent.
if you're going to explore that Risa Ontiveros, I hope you're also going to explore the brainwashing that happened do sa mga CPP, NPA, NDF na mga miyembro, brainwashing na nangyari sa kanila nung bata pa sila. If you can do that, Risa, papalakpakan kita. But if not, then binubullshit mo lang kaming putang ina ka. And I am sure 100%, hindi yun part ng gagalawin yun. Gagalawin yung area na yun. Oh. Diba? I am sure 100% na hindi mo gagalawin yung area na yun. Okay. It's very interesting yung sinabi ni G. Magandang point yun. How are you going to define consent if of age na sila? If they willingly join the organization and they're willing to be covered by the rules and ganyan. By the rules and whatnot, ganun. Kasi syempre, kung membro ka ng isang grupo, isang sekta or whatnot, ganyan, at meron kayong mga practices na pinag-agrihan nyo naman, at you willingly, ba't ka galit? Nag-agree naman sila doon. Diba? In the same manner, yung ikapo ng mga Iglesia ni Cristo, is Risa Ontiveros trying to say that INC, which is, to a certain extent, it could be a secreted group, ganyan-ganyan, kineme-kineme, ganyan-ganyan. I-explore mo din ba yung mga ganong klaseng agreement? I-explore mo din ba yon? Diba? I mean, ito yung problema eh. Kitang-kita that this specific inquiry is targeting Kibuloy. Pagkatapos, kayong mga tatanga-tanga dyan na very supportive dito sa ginagawa ni Risa, you do not see the very basic requirement of this exercise, which is equal protection. Kung sa tingin niya, mali na ginagawa ni Kibuloy, dapat lahat in the same situation, mali. But no, you allow Risa and you empower Risa to violate the very, very basic constitutional right that we all have, which is equal protection. Bakit ka nang i-specify ng grupo? Diba? Ba't ka nang specify ng grupo? Sexual abuse within secretive religious organization? Talaga? Eh di dapat lahat ng religious organization, sinama mo. Eh bakit Kibuloy lang? And there were like tons and tons of anecdotes and stories published about the abuses of the Catholic Church. Hindi ka na-offend doon, Risa? Hindi ka na-offend doon? There were also some issues involving Iglesia ni Cristo that, because of the rigidity of their organization, na nagkakaroon sila ng mga iba't ibang to a certain extent, mga skandalo talaga. Kasi very rigid ang Iglesia eh. Iba silang mag-handle ng gusot eh. Why don't you inquire about that also? Kaya mong banggain ang Iglesia? So wag mo kami pinuputang ina Risa Ontiveros. At wag mo sinasayang ang pera ng bayan para sa mga kagagaan mo. Diba? So anybody here, can you defend the position of Risa Ontiveros? That what she's doing is in aid of legislation at hindi siya nang bubullshit? That's only the first point of Risa Ontiveros. Meron pang mga kaputang inahan to. Dalawa pa. Punta na tayo sa second. Ayan. Go. Go. Ayan. Go na tayo, G. Ayan. An issue of consent and faith-based dynamic. Pangalawa, inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Last and not the least. Ayon. Insufficiency daw of our labor laws to address voluntary arrangement. Okay. Hindi ko gets yung sinasabi na, who is complaining? Who is complaining na wala siyang sweldo?
Who is complaining na dun sa kanilang setup? Because if they have complaints, they can go to NLRC. So recap lang tayo. We were listening doon sa video ni Risa Ontiveros na kung saan sinasabi niya na may 3 area daw. May 3 area in aid of legislation doon sa ginagawa niyang kaputahan. Ganon. So yung first daw ay gusto niyang i-address ang sexual abuse in a secretive environment and in faith-based dynamic. Okay. What were my criticisms dun sa ganyang kaputahan ni Risa? Okay? Why did she get triggered only on Pastor Quiboloy's religious organization? If she is gonna talk about a secretive environment, you have to include all sexual abuses. All sexual abuses would have a secretive element to it. Okay? Okay? Otherwise, it's just assault. 'Di ba? Yung babarurutin ka sa gitna ng kalsada. 'Di ba? Otherwise, it's just plain sexual assault. Ganon. Okay. Tapos yung sinasabi niya na environment. Why are you triggered lang doon sa why Risa Ontiveros? Why are you triggered lang doon sa religious organization ni Quiboloy? When in fact, the Catholic Church would have a lot of materials, a lot of victims who went public na nabiktima nila. That's a secretive environment in with faith-based dynamics. Yet hindi ka na-triggered. Diba? Wag mo kaming binobobo, madam. Wag mo kaming binobobo, madam senator. Okay. Second one, ang sinasabi mo, isa sa mga in aid of legislation, areas of inquiry in aid of legislation is the lack of, ang tawag dito, ano yung, teka lang balikan ko yung, inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Okay. I want to know how you get to that point. Kasi, for you to tell us na merong inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangement, dapat nagkaso muna yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Punta sila ng NLRC, nagkaso sila doon, whatever kaso na they can think of. And pag nagpunta ka ng NLRC, form lang yan. You're just going to tick a box. And then you're just going to state your problem and whatnot. Dapat, meron ka munang ganun. Pagkatapos, na-dismiss yung mga kaso nila, hindi na-address, hindi pinansin, ganyan-ganyan, kasi kineme-kineme, ganyan-ganyan. And there is real grievance. And said, Doon dapat yung magiging Risa naman, nanonood ako ng mga hearing mo, lamang ganun eh. May sinabahan ka ba dyan kahit isa na maghabla sa NLRC? How can you be sure that there is inability in our labor laws to sufficiently address voluntary arrangement? Kung hindi, diba? Kung hindi mo naman na-exhaust yung hindi mo naman na-test yung process. Anong sinabi ng NLRC about it? Diba? Well, you can point to me kapag kunwari meron na ba siyang kinausap ng taga-NLRC dito? Mga labor experts or whatnot? What is this? What is this all about? By the way, Risa, my mother is also a church worker. Voluntary, walang sweldo. My mother and my father donated hundreds and thousands of pesos sa buong buhay nila sa paninilbihan sa simbahan. Voluntary. Walang bayan, bakla. Covered ba ang Catholic Church? I also
became a I became a church worker when I was younger. Miyembro ako ng choir. Kalain niyo yun? Miyembro ako ng choir. Kumakanta kami sa kasal, sa mga kineme-kineme, ganyan-ganyan. Wala rin bayad. Voluntary arrangement. What is your fucking problem, Risa Ontiveros? There were commercial activities, church-based commercial activities that I joined. Wala rin akong bayad dun. Wala rin kaming bayad. Pati yung nanay ko, mga commercial activities na church-based. Wala rin bayad. Because they believe in the cause. Because they believe that the benefit should redound to the church and not to the individual members. So what is your problem exactly, Risa? Joey, ano nga ulit yung binanggit niya doon sa area? Inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Parang may problema. Ridiculous, di ba? Oo. At saka meron bang employer-employee relationship ang simbahan tsaka yung mga volunteers niya para saklawan pa ng ganyan? Hindi ko magets eh. Yun nga eh. The least thing that Risa Ontiveros could do is to consult the labor experts. Correct. Yun yung meron na bang ganong naging discussion sa mga hearing ni Risa? Wala naman! Panay present siya dyan ng mga nagmamakaawang mga parang papaawa pa, victim na mga witnesses na nakatakip ang mukha. Siguro ang pwede dyan, Joey, Position kung niya i-define niya kung ano yung pwedeng saklaw ng voluntary work or volunteerism. Ngayon, halimbawa, kung merong specific na trabaho na hindi na dapat to volunteer, the person should already be paid. Or siguro may mga conditions na hindi na to pwedeng sakop ng voluntary work. Yun siguro pwede pa, pero parang wala naman. Hindi naman napupunta sa ganun yung conversation. Oo. Kasi pwede rin naman ito, a certain degree, baka nga na-exploit yan ng mga religious organizations na, okay, for example, you're already running a business, no, na nag-generate ng income. Commercial enterprise na, pero faith-based. Should there be a requirement that they follow a contract na parang dapat may sweldo, indispensable to, dapat may sweldo. Correct. Yung mga ganong etos. But if that is the case, then the opinion of our labor expert should be called upon. Exactly. Diba? Kasi doon mo malalaman kung meron bang kung meron bang batas na nagko-cover nun o wala. Diba? Doon mo malalaman kung merong batas ba na nagko-cover nun o wala. At saka ano pa bang doon? Ano pa bang dapat i-spell out doon? I mean, hindi naman. And how would the inquiry kay Pastor Kibuloy address that, yung second point niya, yung second area? Volunteer nga eh. Diba? So dapat nga tama ka doon. Yung mga victory concerts, yung mga religious organization na nag-engage din sa commercial activity. Diba? Paano yun? Diba may mga volunteers din yun? May mga din yun? I mean, kasi yung church, hindi naman magsusurvive yan kung walang commercial activity. Kasi kailangan niya ng pera para tumakbo, para magawa niya yung kanyang yung kanyang mga kawang gawa. Diba? Correct. Yung kanyang kawang gawa. I mean, yun yung problem kasi nga sa yun yung problem sa religion. It's dogma. It's faith. It's faith. Diba? You are going to join that believing that whatever contribution that you're going to give to the flock would redound to the benefit of the flock. It's not about yourself. Diba? Ngayon, kung kunwari, punta tayo dun sa point na ni-raise mo, Gina, sabihin natin na,
kung abusive yung ganyang klaseng relationship, gaano karami yung nagreklamong mga members? Doon sa mga nagreklamong members, alin doon yung mga hindi na-resolve at hindi na-address pero may clear grievance? Yun ang dapat dinedemonstrate nito ni Risa. Ganun ba? Ang tanong, Risa, ganun ba ang takbo ng iyong inquiry? It's not. Ang takbo ng inquiry mo, nag-iiyak ang mga nakamaskarang inabuso ko mo. Diba? At saka, can these people not go out of, or get out of that obligation if it's the right thing to put it? You're a volunteer. Oo. No one's gonna stop you from not volunteering or Yun not nga continue eh. to volunteer. So, I don't know what's there to legislate. Oo. Were they forced to, yun yung dapat na na, are the arrangement amounts to forceful arrangement. Correct. Diba? Ganun ba? Kasi if it is lawfully entered, of age sila, member sila ng flock, and it is lawfully entered by any person of age, who are you to interfere? Diba? Who are you to interfere? Correct. Uy, hindi ako lawyer, Michael. Ano lang, nag-iisip lang tayo. Pero, ayun. Romy Ray, meron ka gusto i-share bago tayo pumunta sa pangatlong punto ni Risa Ontiveros? Hindi kasi doon sa second point ni Risa Ontiveros. Actually, ano din ako sa inyo doon eh. Anong kailangan mo i-legislate yan? Volunteer nga. Diba? Yung, ano bang parte ng trabaho ng isang simbahan ang dapat may kaukulang agreement? Kasi ako, volunteer din ako sa church, Ate Joey. Ako yung in charge sa audiovisual presentation. But, wala naman ako hinihinging Diba? Hindi ka naman feeling inapin ng church, di ba, Romy? Yes. And part din ako ng praise and worship team kasi nagwa-back up din ako. So, wala naman silang inano sa akin. Kaya nga, ang tanong ko dito, sino ba pinaglalaban nito ni Risa? Sino yung inapi? Na mga inaping mga, may mga pinapresent siya mga hindi raw pinasweldo, hindi mga pinaganon yung mga ganun-ganun, ganyan-ganyan. At saka, prerogative na, sa NLRC. At saka Ate Joey, prerogative ng simbahan kung bibigyan ka ng love gift or hindi. To be honest. In any form, prerogative ng simbahan yan. And, also, agree din ako dun sinasabi mo na kailangan pa rin ng parang something commercial ng simbahan para tumakbo yung operations. Sa mga hindi po nakakaalam, yung ng mga ng mga gutom, yes. Diba? May mga sa mga hindi po nakakaalam, may business din po ang simbahan at nagsa-start po yan sa mga binibigay nating offerings, yung mga tithes. Dyan po nanggagaling yung source ng simbahan. UNC, may tithes. Kaya niya yes. UNC, Risa. Meron pa rin pong business sa loob ng simbahan, pero nailalagay siya sa mga dapat paglagyan. Yun yung purpose po ng tithes. Nilalagay siya para sa everyday na expenses, papasweldo sa kung sinong mga hired sa loob ng simbahan, including the pastors or the priests, whoever that is. Kasali yan doon. Iba pa yung commercial. Ano ibig sabihin yung, meron pa yung commercial na yung, for example, sa amin, may Bible school yung church namin ngayon. So, sila. So, meron silang school. So, doon din nanggagaling din yung funds doon. Not only to help the school operate, but also for the church as well. So, yun ang question ko. Alin doon yung dapat anuhin ni Risa Ontiveros? Common sa mga religious belief, sa mga religious organization that we build the church, 'di ba? We build yes. And if you're going to build the church, of course you cannot build it based on laway. You cannot build it based on dance and worship. Kailangan mong pambili ng hollow blocks at saka ng semento. Kuha ng pang-repair. 'Di ba? So, parang kagaguhan ito ni Risa, parang I don't know. Idiot lang ang maniniwala dito kay Risa Ontiveros. Pagdating dito sa mga puntong nire-raise niya. Idiot lang ang maniniwala dito. Ayan. Diba? Positive sa point number 3.
Para mas ano. Richard Paul, may gusto kong sabihin before tayo mag-point Po, yun nga yung tama po si Miss Romery po kasi ako rin po is a volunteer dati sa actually hanggang ngayon pa naman po volunteer ako doon sa church namin. Since a small church pa lang po kami. Pero kasi internal naman kasi yung magiging ano sa inyo kung bibigyan ka ng ng parang love offering ng church. Kung lalo na ako naging leader na po ako. So kung kaya na ng church nyo magbigay sa inyo, why not? Kasi ikaw naman bahala kung gusto mong umayaw sa isang, ako po, naging praise and worship team din po ko. Sabi kong ganun, ikaw bahala kung ikaw aalis doon sa gusto mong, sa pagbavolunteer mo, hindi. Di ba? Oo. Parang, kung parang pagod ka lang, ganun, parang, o kaya, tinalaga ka sa isa pang, gawain, dahil di mo na tapos para sa sobrang daming gawain, kailangan mo i-give up yung isa, okay lang naman sa'yo. Kahit walang bayad yun, parang, na magmura, pero nakakaputa naman nun yung second, naman ni Tisa Ontiveros naman dyan, na sabi ko, ano ba yan? Wow, talaga? Sa ano lang yan? Sa religious organization lang ni Pastor Kibuloy ka na-trigger dyan? Yun nga po. Tapos may nagko-comment dito, napupunta daw sa mga pastor daw. Sabi ko, depende po sa agreement nyo kung gusto mong magpaano. Gusto naman. Kasi, depende sa ng church yan. Oo. Depende sa agreement, ano yung napag-usapan ng church council. Yes. Nasa church council yan eh. May council po yan. May konseho ang simbahan. Dito sa Pilipinas, di ba yung Catholic Church, magkano yung napupunta sa Vatican, magkano yung napupunta sa church dito sa Pilipinas? Mga churches. Yeah. Depende sa trip ninyo. Kung kayo, membro kayo ng religious organization, depende sa partihan yun. Tsaka Ate Joey, balik ako dun sa point number 1 ha. Yung sabi ni Riz Ontiveros, yung in a secretive manner. Agree ako dun sa sinabi mo, Catholic Church nga, ang daming pang-aabusong ginawa. Ba't di niya anuhin yun? O sige, let's make it worse. Sa amin, no, dati ako UCCP, napasok kami ng ng leftist ideology. Ba't di nila inimbestigahan yun? O, sige nga. Kay Risa Ontiveros, anuhin mo yan? Base dynamic. Yung mga nire-rape ng mga kadre na ng mga babae sa, 'di ba? Na yung iba tinanggap na lang kasi para sa kilusan. Sige, para usan kami para sa kilusan, 'di ba? Para security rin nila. It's also in a very secretive environment that is advocacy based. Anin ko lang yung sinabi ni Hail Hydra, hindi po ako CCP. However, yung dating church namin kung saan yung conference namin na belong is under United Church of Christ in the Philippines, which is known as talagang nagdadala ng mga leftist ideology. And even our pastors here during that time are very worried kasi yung mga materials na nakukuha has something to do with, leftist ideology. Parang inahalo siya sa ng Christian, which is hindi dapat. So umalis kami, literally, umalis talaga yung buong conference, buong SOC Sergeant. Yun. Kasi yung po yung sabi ni Miss Romerino, na tama yung sabi mo rin kanina, Miss Joey, yung sa pero kailangan din na INC na kaya rin siyang umalis dahil may nangyayari, iba, parang naging board na agad, pero kasi ayaw na yung mga ganun, may mga religious beliefs sila na di na matake. Bakit hindi ni Riz Ontiveros yung mga ganun? Yung mga ganung klaseng storya na parang kaya bang banggain ni Riz Ontiveros ang INC ngayon? Na bakit ito lang na to? Hindi ako kakapigil. Kaya bang banggain yung black voting ng INC? Kaya bang banggain yung typing ng INC? Totoo, mas malaki nila. Isa rin sa mga malaki magbigay ng yan, ng boto yan. Kaya niyong banggain yan? Yun nga ngayon binabangga nyo nga yung KOGC na isa rin sa mga malalaki magbigay ng boto. Oo. Ako, hindi ako believe sa religious faith ni Kibuloy. Even myself, yes. Oo. Pero kasi, gawin naman ang tama, yung pag-atake naman. Sabi ko, kasuhan nyo na. Parang ba't ang tagal yun? Nasaan yung kaso? Oo. Nihintay namin yung kaso. Bago tayo makapag-proceed dyan, doon tayo sa point number 3, ate. Kasi sige excited ako sa third point. The third point ni Riza Ontiveros, at dito talaga uminit talaga ng bonggang-bonggang
Eto. Last and not the least, interaction of our laws with the constitutional principle of religious freedom. Okay. Pero kaputahan ito ni ano, lahat ng maniniwala dito kay Risa, dito sa kaputahan niya, tanga kayo. Pangatlong point daw ni Risa, area of inquiry in aid of legislation. Interaction of our anti-terrorism law to eh. Teka lang ha. With the constitutional principle of religious freedom. Laws with the constitutional principle. Hindi ko gets bakit niya inaano, yung biniblip. May blip eh. Parang, tanga senador ka? Yung mga network yan ate kasi anything... Parang, tanga senador ka? Ate, yung... Sa kahit anong ano, hindi ka dapat biniblip. Kasi ate Joey, sa mga networks kasi, especially mga networks, hindi sila basta-basta nakakapaglagay ng caption na ganyan. Even SMNI, they cannot put that caption. She's allowed to say everything and anything in aid of legislation. She has an immunity that all of us do not possess. Nakakabahala. Anyway, I think to sinasabi niya is anti-terrorism law eh. Ayun nga, kasi nga, kumakalaban si ano. Teka, tapusin lang natin ha. The constitutional principle of religious freedom. Una, hindi naman papel ng komite ng Senado, desisyon na... Teka lang ha. Teka lang. Ito yung explanation niya dyan eh. Teka lang ah. Teka lang ah. Teka lang. Protection siya nakalagay. At pangatlo, last and not the least, kapag ang isang tao po, miyembro ng isang religious organization, ay lumakbay sa ibang bansa, tapos pinagawa siya ng kung ano-ano mga gawain, pagtulimos, pagkukunwari na siya ay taong may kapansanan, pagkukunwari na siya ay estudyante, para makasolicit, para makapaglimos ng pera. Ito ba ay masasakop ng exercise of religious freedom? Magagamit ba? Masasite ba yung kalayaang iyan? Lalo na ng religious leader para pagtakpan yung mga posibleng paglabag, para pagtakpan ang posibleng pagtatraffic dun sa mga tao. At least tatlo na at seryoso ang mga batas at posibleng. Hindi ko maintindihan kung ano yung law na tinutukoy niya doon kasi binlip niya eh. Pero sinasabi niya, yung mga nagta-travel daw, pagka kunwari member ka ng religious organization, tapos pumunta ka sa ibang bansa ng... Paano yung ang pangalan ito yung mga missionary? Eh, pupunta sa ibang bansa yun. At iba doon, Miss Joey, volunteer pa yun Correct. Babayaran lang din ng simbahan yun pag may parang yun. Parang internal arrangement din nila yun. Paano yung ang tema ng isang religious organization, isa sa mga pinaka basic tenet nila is we build this church. We build this church. Malamang pupunta ka sa ibang bansa kasi gusto mong magtayo ng gusto mong lumawak yung ano mo eh. Yung church mo eh, di ba? Punta ka sa ibang bansa, you find ways on how to build your church. Di ba? Ano yung Catholic? Ganun ang ginawa ng ano? Hindi ba ganun ang ginawa ng Catholic?
Hindi ba ganun ang ginawa nung, tawag dito, yung, paano nila kinalat yung iba't ibang religion nung decades and centuries ago? Christians po, yun. Christians. Yan yung ginawa nila. Saka Joey, ang point doon is trafficking, no? Bakit parang specific to international trafficking? Like people are, going to different countries. Hindi ba trafficking yan kung ine-exclude niya ba yung quote-unquote trafficking domestically? Like, di ba, nagsusulisit sa daan dito sa Pilipinas, hindi ba yan kino-consider na trafficking? Parang Also, may question. Bakit sa yan lang na senaryo? Oo, yung pinapalabas sa ibang bansa. Kasi nga, pag ako dito sa Pilipinas, di ba yung mga nanghihingi ng pera sa tapos yung parang love offering, kineme. Religious based nga kasi siya eh. So ngayon, wala namang pumipilit. Kung ayaw mo magbigay, pwede ka namang hindi magbigay. Pwede ka pang manlait eh. Kung bukal naman sa loob mo magbigay eh. Hindi, pero ang point niya kasi is yung nilalabas sa ibang bansa eh. But dito ba, hindi na siya trafficking? Why does she have to be that specific, no? I don't know, hindi ko nga alam eh. Parang, ba't mo pipigilan? Kung gusto lang maging international yung religious organization nila, ba't mo pipigilan? Yeah. Yung trip mo, diba? Ngayon, tas yung sinasabi niya na, nanlilimos, kineme, ganyan-ganyan, yung mga ganong etchos. O hindi pa ganon rin ang ginagawa ng simbahang katoliko linggo-linggo? 2 beses pa nga eh. Sa isang mise. Nanlilimos rin naman sila. Diba? During misa. Tsaka yung mga nagbabahay-bahay, yung kunyari nangangaral ng ilang minuto tapos maya-maya hihingi ng donasyon. Hindi ba limos rin yun, Risa? Ay, hindi ko maintindihan dito. Ngayon, gusto kong tahiin to, kaya kanina, nandyan si JNV. This is a clear interference sa part ni Risa sa karapatan ng mga mamamayan na mag-practice ng kanilang religion. Dito pumapasok ang separation of state and church. Ano ba ibig sabihin ng separation of state and church? Pokesa Maririsa Ontiveros. Hindi mo dapat pinapakialaman ng mga religious beliefs ng mga tao on how and why they want to practice their religious freedom in a certain way. Walang karapatan ang Estado na sabihin na, hoy, bawal kayong manlimos. Hoy, bawal kayong mangganyan, bawal kayong magbenta ng otap para sa inyong simbahan. You cannot do that, Risa. Yun po ang pinagbabawal ng separation of state and church. It has to respect the religious freedom of every believers. Kung religion ko nagdidikta, nakikembot ako ng 3 beses tuwing 3:00 ng hapon, wala kang pakialam doon, Risa. Madam, gusto nila para maging Japan. Di ba sa Japan bawal ang Christians po dun eh? Bawal ba? Yun? Yes po. Ba't may mga protestant ako nga kilala nandun? Hindi, pero ma'am, yun, medyo palihim sila sa ganyan. Sa Japan, parang isa lang yata, parang Buddhism lang yata ang gusto, ang nila eh. Tolerant na sila eh. Tolerant sila. Pero ayun nga, yung parang gusto na maging ganun tayo, parang pinapakialaman tayo ng gobyerno. Sabi ni Diba? Bernice, meron naman daw religious freedom in Japan. Meron. Kasi yung kaibigan ko, Alliance nandun. Imposibleng Dati yata po. Sorry kung I don't know kung ngayon po eh. Pero dati alam ko. Oo. Joey, siguro, now that we've heard... Meron talaga ganong story, yung parang pinupugutan ng ulo. Ayan. Joey, siguro yung three arguments niya, no, yung areas niya of inquiry, siguro may although palso pa rin sa tingin ko, no, yung sa sexual abuses. Pero kasi, ang ano ko doon, if somebody is abused sexually, at kunyari nagsampa siya ng kaso,
hindi ba siya maproprotektahan just because may freedom of religion? Diba? Yeah. Parang ano nga eh. So, yun nga, it goes back to the basic question, why is there a need to legislate? Exactly. And I don't think Yun yung ano dun eh. What exactly do you want to add doon sa existing situation natin? Okay? That's a very good point yung sinabi ni G. Hindi ba mapoprotektahan ang isang sexually abused sa ganitong sitwasyon? Kunwari ikaw ay hinaras ng pare or hinaras ng secretive environment, faith-based dynamics. Hindi ba mapapakulong yung pare? Hindi ba dapat, Risa, ang dapat mong establish is hindi yung pakialaman yung mga kung paano nagpa-practice si Kibuloy ng religion niya. Ang dapat mong focus is ano ba yung mga existing mechanism natin that people can be encouraged to complain if they have complaints. So dapat ang i-focus mo yung efficiency ng sumbungang bayan natin. 'Di ba? Pag nagpunta ka sa police, paano ka ma-assist ng maayos? Hindi ba dapat yun? I do not understand parang, bakit? Hindi na ba pwedeng mag-complain ng isang miyembro ng FLAC tungkol sa kanyang mga unfortunate sexual violence experience just because miyembro siya ng FLAC? baka nakakalimutan din ata ni Miss Risa Ontiveros at ni Joey that KOJC is not like Catholic Church na may exemptions. They are also being registered sa SEC. Sa totoo lang, korporasyon din sila. So, whatever that the state will do, hindi talaga sila pwede makialam ang KOJC. Pero sana naman, nasa tamang proseso yung gagawin niya. Like ito, nag-iiring-iring sila dyan sa Senado. Diyos ko, hindi ka judge, Risa Ontiveros. Hello? If Kibuloy violated any laws, wala ba tayong sistema para i-address yung mga krimen allegedly na nakumit ni Kibuloy? It's a matter of tapping the executive arm of the government. It's a matter of tapping the NBI, CIDG, whoever to investigate, build a case, and file a case. Ang tanong, Risa, how you're strengthening them? Dahil nag-conduct ka ng Senate inquiry? Na-strengthen mo na yung proseso? Wala ka namang ambag doon sa proseso eh. Mag-grandstand ka lang.